natin. Sige po. Salamat po. Na unti-unti ngayon, nagpupuri ako sa Panginoon pag upo ko sa computer. Marunong na rin po ako bagya-bagya sa tablet. Medyo okay na po. Alam ko na kung paano yung mga pasikot-sikot, hindi man po puspusan. Tingnan niyo po, di ba napakadakila at mahiwaga ang Diyos? Sapagkat nakakaya po bang aminin na kahit tayo nag-aral, hindi natin naabot yung kapuspusan gaya po nung inabot ng ating mga kapatid na talagang sinidla ng talino. Nakaabot po ako ng kolehiyo, subalit hindi ko po napag-ina ang aking pag-aaral sapagkat ako po ay nahirati sa pagka-audition para sa pag-awit upang ako'y kumita agad ng pera. Sa computer po, habang ako'y nagko-computer, kapag walang magtuturo, hindi ko po matutunan. Kasi yung araw po, habang ginagalaw ko po yung araw, sumusunod po yung katawan ko. Ilang minuto po bago ko mailagay dun sa tamang kalalagyan. Ngayon mga kapatid, ano po yung nais kong ituran sa inyo? Bakit ko po ibinahagi ito? Ang hiwaga ng Diyos ay walang katapusan. Itinatakda ng Diyos ang mga bagay na para sa iyo at dapat mong gampanan. Kaya buong galak sa puso ko na ibinahagi na doon sa aking kamangmangan ay doon ako tinuturuan ng Ama kung ano ang marapat para matutunan ko yung ibang kaukulan na gusto niyang magampanan ko. Kaya po yung pag-awit, salamat po, sabi ko nga nung una kahit Lunes lang o Sabado hanggang sa naging araw-araw. Ngayon, sabi ko po sa sarili ko, kung ano na lamang ang kalooban ng Ama. Kaya po, mga kapatid, kung nanamnamin po natin ko, para po akong lumbay na lumbay. At ang lahat pong ito na ginagawa ng Diyos ngayon sa aking buhay, iba't ibang hiwaga na kaloob niya, pinapupurihan ko po siya ng walang hanggan sapagkat walang pasubali ang kanyang tinuran, walang mangmang sa kanya, walang bobo. Ang lahat, kapag ginusto niya at ikaw naman ay nagsumikap at niloob niya, walang hindi ka makakamtan at walang hindi siya ipagkakaloob. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, kung ano man po yung hiwaga nating nakakamtan, huwag po tayong mangimi, huwag tayong mahiyang tumindig sa harapan at ibahagi natin. Kasi po, kung tayo yung nagkamit ng hiwaga, hindi lamang po tayo ang magpapala. Kasi sa atin pong matamang pakikinig, maaaring yung ibinahagi ni Mother, ibinahagi ko, ibinahagi ng kung sino, ay may kaukulang angkop sa ating buhay na masasabi nating kung siya nakayanan niya, ako pa kaya? Amen po ba? Kaya po mga kapatid kong minamahal, maraming salamat po sa inyo. Nawa, yung pong pagbabahagi ko sa inyo ng aking kamangmangan ay maging kalakasan ninyo. At huwag po tayong mahiya doon sa ating mga kahinaan sapagkat hindi po habang araw tayong pahintulutan ng amang maging mahina at mangmang. Kapag kinilala natin ang kanyang kalooban, ang mga pakikinig natin sa salita niya ay atin pong isabuhay ng buong katapatan, mayroon po tayong mga hiwagang makakamtan. Maraming salamat po mga minamahal kong mga kapatid. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalang tayo. Iyan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Iyan ang hiwaga na dulot ng Ama. Maraming salamat po, Ama. Purihin at dakilain ka. Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ng Ama. Maraming salamat po, Mami, sa inyo pong pagbabahagi. Nawa po, may napulot po kayo. Ano pong aral doon? Kung meron po tayong nasa na di man natin nakakamtan pa, di pa natin natatanggap, mahiwagang kikilos ang Ama. Hanggang isang araw, mamumulat na lang tayo, magugulat na lang po tayo na
alam na pala natin, nakamta na po pala natin yung ating minimithi. Amen po ba? Ngayon naman po, nais ko pong tawagin. Ayun po, nakangiti na po. Hanggang tenga. Kapatid na Tita Gloria. Na kanina ko pa po siya nasisilayan, gusto po niyang magbahagi. Buhay ang Diyos. Talaga pong napakabuti at napakahiwaga ng Panginoon na kumikilos sa ating buhay. Katulad po na ibinahagi ni kapatid na Mirna, ang talino ay bumubukal kapag ito ay mula sa amang mahal. Hindi mo kailangang pagalin ng iyong kaisipan para magtala ng mahaba at ikaw ay mahirapan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu na idaratal sa kaisipan mo, susunod lamang ang kamay mo, maitatala ang nais ng Ama para ibahagi sa kapwa-tao. Sa sandali pong ito, nais ko pong mag-alay ng awit sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya. Salamat sa aking mga kapitbahay na naririto. Alam niyo po kasi isang ano po sa akin yung mga kapitbahay ko kasi sa amin po kasi ako ay kilala doon na medyo siyempre sa dating buhay ko, hindi po kasi ako, ang ugali ko po hindi po ako basta nangangapit bahay. Pero meron po akong isang bahay na pinupuntahan doon na nung araw po yun, wag naman kayo magkasala. Nung araw na, kasi nga po medyo, kumbaga namimili ako, nang pupuntahan ko, tutunguhan ko. Yung kaibigan ko na yun po ang best friend ko sa amin na lagi kong pinupuntahan. Yun po ay si kapatid na Edith, na halos araw-araw nandun po ako. Ngayon po, siyempre may mga kapitbahay ako na naririto. Alam ko, natutuwa po kayo sa akin sapagkat kung ako'y pagmamasdan nga ninyo, makikita nyo doon sa aking katauhan na, si Gloria, ganon. Pero nung ako'y mapunta rito, alam ko, merong mga ibang kapitbahay ko na natuwa sa akin at higit na nakilala kung sino nga ako. Kaya, maraming salamat sa inyo na nakakaunawa sa akin. Hindi man ako laging palangiti doon sa atin, hindi ako gala ng gala sapagkat ako'y doon lang sa bahay. Salamat sa inyo. Alam ko na nagagala kayo para sa nagaganap sa aking buhay. Kaya, inahandog ko sa inyo ang awit na ito sa mga kapatid natin na nanonood sa iba't ibang bansa, sa internet, si Tito Dante, Tita Au, Tita Lenny, Tita Pat, Marcelo Cao, kay Emily Miranda at sa kanyang tatay, kay Abby, at kay Donna, sa kapatid na natin na nasa Japan, sa inyo pong lahat, sa puso na nararamdaman. Yun ay dahil sa kaloob ng ating Panginoon. Kaya po, muli, pakinggan niyo po ang awit na ito. Hello, Catherine Chico Lee. Hello, Cathy. Ngayon ko lang nabati na hindi biro ang umibig, nakapagtataka na daramay tunay na ligaya. Ngayong buhay ko ay sa'yo lang pinaubaya. Pangako sa'yo ipaglala sa buhay ko. Noon akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kay hirap na paniwala
at tayo'y iisa. Hindi ko hahayaan na sa atin ay may hahadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo, pangako sa'yo, ay minsan lang sa buhay ko. Okay, yan po ang awit na pangako. At sa ayaw niyo po at sa gusto, aawit po ako ng isa, wala po kayong magagawa. At yun po ay ihahandog ko po kay Abby. Hello, Mother. Yes, para po kay Abby. Okay, kasi po gustong-gusto ko umawit ng awit ng pag-ibig para sa ating Panginoon. Walang sino man sa atin ang maaring sabihin na hanggang kamatayan, ako ang mais sa'yo, sapagkat napakahirap po ang mangako. Subalit, ang tangi ko lamang masasabi, ang tanging Diyos Ama ang nakakalirip ng laman ng puso ng bawat isa. Batid ng Diyos ang ating mga kahinaan. Batid ng Diyos ang ating mga kalakasan. Kaya't hanggat maaari, papurihan, awitan natin ang ating Panginoon, awit na nagmumula sa ating puso. Muli po, para sa inyong lahat at sa ating Panginoon. Para pa rin kay Wesley at kaya Ama, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko, kahit ako ay lumayo at masaktan kita. Pag-ibig mo'y di magbabago. Ang pag-ibig ko'y tanging sa'yo lamang. Kung kaya't Ama, dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Ama, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko, kahit ako may malayo at masaktan kita. Pag-ibig mo'y di magbabago. Ang pag-ibig mo'y tanging sa'kin lamang.
Kung kaya't Ama, dapat mo malaman, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailan. Dahil lang minsan ay magpakailan. Maraming salamat po para kay Shepherd. Hello, I love you. Maraming salamat po, kapatid na Gloria. Nasiyahan po ba kayo? At kung paano po siya tinawagan. Tinatawagan ko po ang kapatid na si Joanne. Ama, salamat. Dinala mo ako sa daong ito, sa banal na dambanang ito. Tunay na buhay ka sa lugar na ito. Ikaw ang kapayapaan. Tunay na ikaw ang kapayapaan. Sa dati pong buhay, napakagulo ng buhay ko. Hindi po sasabihin, napakapalad ko po dahil lahat po binigay sa akin ng Ama. Wala po hindi siya binigay sa akin. Hindi po kami kulang sa salapi. Mapalad po ako. Kung sa dating buhay po, nagagawa ko yung mga pansanlibutang gawain. Yun nga po, kilala nga po ako dito na laging nasa bingguhan sa SM. Subalit dahil binuksan po ako na Ama, dinala niya ako sa dakong ito. Tunay na magagawa niya ang lahat. Siya ang magpapabago sa buhay mo. Talagang, mula po nakarating ako, talagang talagang nakalimutan ko po ang bingo. Hindi na po ako nakakarating doon. Ang minimithi ko po lagi makarating dito sa dambana upang marinig ang mga banal na aral niya, mga banal na salita niya, kung paano sa dating buhay babaguhin ka niya, gagawin ka niyang isang mabuting anak niya, ipadadama niya sa iyo kung paano kanya tunay na minamahal. Lahat tayo mahal niya. Kung talagang susunod tayo sa kanya, sa matuwid na landas niya, walang masasayang. Lahat sa atin tayo pa rin ang makikinabang naganap. Wala po tayong pagsisisihan. Ama, maraming salamat po. Nawa po, Ama, gabayan mo pa ako. Lubusang at mapuspos na makasunod sa mga banal na salita mo at mga banal na gawa mo. Maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid. At ngayon naman po, nais ko pong tawagin ng kapatid na si Berhel Bustamante. Namimiss ko na po. Namimiss nyo din po ba siya? Amen. Matagal-tagal na po nang huli po siyang magbahagi sa harapan. Papuri at pasasalamat po, Diyos amang makapangyarihan. Sa muli kalooban mo po na tumindig ako sa harapan, hinihiling ko po ang iyong gabay at patnubay, naway makapagsimulat po ako ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos?
Mabuti po tayo pong lahat na mga anak ng Diyos sa bawat araw po ng ating mga buhay, sa kabilaman po ng mga pinagdaraanan, tayo pa rin po'y nakapagsasabing mabuti po tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa bawat araw po ng ating mga buhay, ang kahiwagaan at kadakilaan po ng Diyos na buhay ay di napaparam. Amen po ba? Sa bawat araw po na tayo'y nabubuhay, sa palagay man po natin ay walang hiwaga na nagaganap sa atin, ito po ay isang malaking kamalian ng pananaw. Amen po ba? Sapagkat maaari pong sabihin natin, paano ko namang masasabing mahiwaga ang Diyos? Kulang nga ang pera ko. Paano ko namang masasabing mahiwaga ang Diyos? May utang nga ako. Paano kung masasabing dakila ang Diyos? May sakit nga ako. Paano kung masasabing mahiwaga ang Diyos? Karami kong ang problema. Mga kapatid, pagnilayan po natin kung gaano kahiwaga ang Diyos. Sa kabilaman po ng lahat ng ating mga pinagdaraanan, bakit po pagdating ng bukang liwayway, nakadidilat po ang ating mga mata? Amen po ba? Sa kabilaman po ng lahat ng yan, bakit po kapag sumilay ang liwanag, buhay pa rin po tayo? At dahil buhay po tayong lahat, sigurado po may gagawing hiwaga ang Diyos sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dako pong ito, ang lugar po na ito ay lugar kung saan po nagpapasilay ng kahiwagaan at kadakilaan ng Diyos. Sa lugar po na ito, libreng ipinagkakaloob ng ating Panginoon ang hiwaga, himala at ang kanyang kadakilaan sa papaano pong paraan. Sa pamamagitan po ng paghahasik niya ng mga banal na aral na lumuluwal po sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Mga kapatid, ang paghahayag po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching ay masasabi po nating isang hiwaga ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino po kayang isang tao ang makapagsisiwalat ng mga ganong kahabang salita? Sino po kaya ang makapag-uulat ng mga ganong kataga? At sino po kaya ang makaaawit ng mga ganong kapahayagan sa pamamagitan po ng pag-awit kung hindi po ang Diyos ang mahiwagang kikilos sa kanyang katauhan? Kaya po, ang kinin po nating lahat na sa dako pong ito, ang pakikinig po natin ng mga banal na aral na nagmumula po sa katauhan ng kinalugdan, ang ating pong minamahal na Apo Conching ay masasabi po nating isang hiwaga sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paano ko pong nasabi na ang paghahasik ng mga banal na salita ay isang hiwaga? Subukan niyo po. Halimbawa po, tumungo po kayo sa lugar na ito na marami po kayong problema. Tumungo po kayo sa lugar na ito na marami po kayong katanungan sa kaisipan. Pag-upo niyo po sa mga luklukang iyan, maging tapat po ang inyong kalooban. Manalangin po kayo sa Diyos na buhay. At doon po, sa oras po ng pagluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, sinisigurado ko po, kung ano po yung inyo pong mga katanungan sa kaisipan, yun po ang tutumbukin ng mga banal na aral na kanyang iyasik sa harapan. Amen po ba? Naranasan nyo na po ba yun? Naranasan nyo na po? At kapag po yung tinumbok na yon na naganap sa buhay mo, ay pinagtiwalaan at tinanggap mo, sigurado po, ang problema mo iiwan mo sa lugar na ito, aayusin ng Diyos na totoo, pag uwi mo ng bahay, solve ang problema mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Misan po, isang kaganapan po sa aking buhay, pumunta po ako dito na mayroon pong gumugulo sa aking kaisipan. At sa gumugulo po na ito sa aking kaisipan, ay hindi ko po ganap mapakinggan yung mga banal na aral na iniluluwal para pong magulo. Subalit ng taimtim po akong nanalangin sa ating Ama, doon ko po natanggap na yung palang mismong iminimensahe sa harap, ayun na palang katanungan ko. Subukan niyo po. At isang beses po, napakasakit po ng ulo ko. Dahil po may iniisip ako na nagpapalito, alam niyo po, nang nagpaagaw ng candy ang mahal na Apo Conching, yung pong malaking candy tumama po sa ulo ko. At pagtama po ng candy sa ulo ko, nagising po ako sa katotohanan.
nawala po ang sakit ng ulo ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa lugar po na ito, sa banal na dambana pong ito, kung ang ating pong Panginoon ay walang ginagawang hiwaga, matagal na pong sarado ito. Amen po ba? Dahil po ang Diyos ay patuloy na nagpapakita at nagbibigay ng hiwaga, at ang Diyos ay patuloy na gustong gumawa ng hiwaga, ang kanyang dambana ay bukas sa madla. At kung sino mang sa kanya'y magtiwala, ang hiwaga ay mapapala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, halimbawa po, mayroon po kayong karamdaman. Gusto pong ipakita ng Diyos ang kahiwagaan niya sa iyong buhay. Gusto ka po niyang bigyan ng karamdaman, ay kagalingan sa iyong karamdaman. Subalit ayaw mo pong magtiwala, ayaw mong maniwala, at ayaw mong manampalataya sa kanyang magagawa. Yung po kayang karamdaman mo ay magkakaroon ng kagalingan. Hindi po, mga kapatid, napakarami pong gustong ibigay ng Diyos na hiwaga sa ating lahat. Napakarami po niyang patotoo upang mapatotohanan sa buhay mo na siya'y dakila at Diyos ng kadakilaan. Subalit, naaantala po ang pagbibigay niya ng hiwaga at himala. Bakit po? Sapagkat ayaw mo sa kanyang magtiwala. Upang makadaloy ang kanyang himala at hiwaga, ikaw na anak niya sa lupa ay kailangan mo magtiwala at maniwala. At kapag ikaw ay naniwala at nagtiwala, dadaloy ang kanyang kapangyarihan, kahiwagaan ay makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ng maraming tao, maniniwala ako at magtitiwala ako na buhay ang Diyos kung magpapakita siya ng hiwaga sa buhay ko. Mali po. Ang sabi po ng Diyos, magtiwala ka muna, maniwala ka muna para makita mo ang hiwaga. Amen po ba? Amen po ba? Sa oras po na ito na kayo po'y nakaluklok sa inyong mga upuan, kung mataman nyo pong pinakikinggan ang bawat nagbabahagi sa harapan, higit lalo sa pagluwal ng Espiritong Banal, sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching, kung magulo po ang iyong kaisipan, ay nagkakaroon na po ng kapayapaan. Kung nalilito ang iyong kalooban, ay nagkakaroon na po ng kapanatagan. At kung nabigo ka man sa iyong buhay, nagkakaroon ka ng pag-asang patuloy na lumaban, at sa iyong patuloy na paglaban, umaasa ka na ikaw ay magtatagumpay. Amen po ba? Alam niyo po, mga kapatid, sa isang hudyat lang po ng ating Ama, sa isang kampay lang po ng mga kamay niya, marami pong hiwaga ang magaganap sa bawat isa. Amen po ba? Isang kaganapan po na lalapit na po ang mahal na araw. Nagpapabasa po ng pasyon ang mahal na Apo Conching dito tuwing pong Linggo de Ramos, tuwing palaspas po. Habang nagpapabasa po siya dito ng pasyon, mayroon pong ilan kaming mga magkakapatid na naririto. At doon po, mayroon po doon sa banda doon na nagsisiga dahil pagkatapusan pa lang po ng pagpapaani. Yung pong ginika na sinisigan ay namatay ang apoy. Kapag po ang siga ay namatay ang apoy, ang tendency po, usok. Sobrang usok po. Ngayon po nakita po ng mahal na Apo Conching na ang usok ay papasok po sa dambana. Siyempre po, pag kumakanta ka ng pasyon, yung bibig mo ay bumubuka. At kapag nakalanghap ka ng usok, maaaring maging daan para mag-ubo ka. Ginawa po ng mahal na Apo Conching ay lumuwal po dyan sa tarangkahan ng dambana at tumitig po sa usok. Ang sabi po niya, usok, lumisan ka. Ginanya niya po yung kamay niya, gagamitin ko po. Usok, lumisan ka. Usok, lumayo ka. Huwag kang tumuloy sa dambana. Sabi po niya, alam niyo po mga kapatid, ang usok na papasok sa dambana ay nahanggahan. At ang usok po'y nalusaw, pataboy po doon sa malayong lugar at di po nakapasok sa dambana. Isang patotoo na ang sinusundan natin sa lugar na ito ay hindi bilang pagkatao,
kundi ang kanyang pagkatao'y ginagamit ng banal na Espiritu, kaya't kung magtitiwala ang tao sa bawat niyang sinasambit at niluluwal, sigurado po magkakaroon ng kahiwagaan. Mga kapatid, ang usok po na yon, hindi po nakapasok sa pintuan ng dambana at yung po'y nataboy palayo ng dambana. Mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Kung ang usok po ay nauutusan ng banal na Espiritu para madurog, lumisan at lumayo, nandun po yun. Tayo pa po kayang mga tao na magtitiwala at maniniwala sa Kanya? Kayang-kayang utusan po ng ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching ang salitang, bukol, madurog ka. Sakit, gumaling ka. Dilim, magliwanag ka. Bilang patotoo na Siya ang Diyos na mahiwaga, dakila, nakikilos sa bawat isa kung tayo ay magtitiwala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang kaganapan pa po sa aking buhay kung papaano pong ang kahiwagaan ay aking nakamtan at nasilayan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching. Bagamat ito po'y palagi ko nang naibabahagi, subalit sa kapakinabangan po ng lahat ng mga ngayon pa lang. Ang akin pong inda ay makinis ang muka. Makinis ang muka, hindi ko po katulad na may tagyawat. Ang akin pong inda ay makinis. Mahilig po yun sa pambo, sa kulurete. Naglulupistik po yun. Makinis po ang muka. Hindi po sinasadya, nagkaroon po siya ng karamdaman sa balat. Naagnas po ang kanyang muka, napudpud po ng sugat ang kanyang balat. At yung sugat po na yon ay umaamoy, bagamat ikaw ay malayo pa. Ito po ay isang napakalaking hamon sa aming pananampalataya upang patunayan ng Ama na siya'y dakila at mahiwaga. Alam niyo po, ang sugat na yon ng aking inda na kumakatas at napakasangsang ng amoy. Sa dako pong ito, pinatunayan po ng Diyos na buhay siya at mahiwaga siya. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng banyos ng dahon-dahon, ng banal na Espiritu ng mahal na ina sa katauhan po ng kapatid na Marianela, yung pong nagbabanyos, at sa pamamagitan po ng pag-ihip ng ating minamahal na Apo Conching, ang sugat po ng aking inda ay naparam at nagbalik sa normal. Ngayon po, wala lang po siya dahil may tinunguan. Ang kanya pong balat ay bumalik sa normal. Walang pekas, walang peklat. Isang patotoo na ang Diyos ay mahiwaga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa na lang po, ang aking pong kapatid. Nag-aaral po ng kolehiyo. Nakatanggap po kami ng balita mula po sa kanilang paaralan ng aking pong kapatid ay nawala ng malay at itinakbo po sa ospital. Bilang pagkatao po, magkakaroon ka po ng pag-aalala. Bakit nawala ng malay ang aking kapatid? Subalit ang sabi po ng mahal na Apo Conching habang binabagtas po namin ang daan papunta ng ospital, anak, hindi siya napano. Manalig at magtiwala kayo na sa oras na makita mo ang kapatid mo, may malay na siya. Maiuuwi nyo siya at babanyusan siya sa dambana. Alam nyo po, walang pagkabula ang salita. Ako po ay lubusang nagtiwala na pag nakita ko ang kapatid ko'y buhay na at pagpasok po namin ng ospital, ang kapatid ko po'y may malay. Pumirma po kami, pinalabas ng doktor, pagdating po dito sa dambana, nawala po ang kanyang nararamdaman. Mga kapatid, ano pa pong patotoo ang nais ninyo? Ang sabi nga po, sa taong tapat ang paniniwala at pagtitiwala, wala mang maraming patotoo, siya ay nagtitiwala. Subalit sa isang taong ayaw maniwala at magtiwala, milyon mang hiwaga at himala, di pa rin siya magtitiwala. Kaya po, ang nais ko pong iwanan sa bawat isa, buksan niyo po ang inyong mga kalooban. Tanggapin niyo po ang Diyos na buhay. Magtiwala po kayo at maniwala ng buong katapatan. Kikilos po ang kanyang kapangyarihan. Ang pagtungo sa dambanang banal ay di masasayang. Di man pagdaka karakarakay makamtan ang kagalingang pisikal.
Subalit kung magliliwanag po ang inyong mga kaisipan, magagalak ang inyong mga kalooban, titibay ang pananampalatayang nakamtan, at sa Amay maniniwalang lubusan, yun po ang sinasabing hiwaga na walang makapapantay at hiwaga na hindi mapaparam. Pinagaling ka sa karamdaman mo, maaring umulit ito. Subalit kung ang pananampalatayang nakamtan mo, lilipas ang panahon sa buhay mo, yan ay mananatili sa iyong pagkatao. Kaya po, mga minamahal na kapatid, sa dako pong ito, buhay ang Diyos, dakila ang Diyos, mahiwaga ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. God moves in a very mysterious way. Gumagalaw ang Diyos sa mga pagkakataong di mo inaasahan. Kapag nagtiwala kang tuwiran, kahiwagaan niya'y masisilayan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Berhel. May natutunan po ba kayo? May nakuha po ba kayo sa kanyang binahagi? Tunay nga po na mahiwaga ang Diyos na sa bawat isa'y kumikilos, lalo na po sa ating kapatid, sa mga pinagdaanan po niya sa kanyang pamilya. Ngayon po, nais ko pong tawagin ang isa pa po nating kapatid na alagad upang magbahagi po ng kahiwagaan at kadakilaan ng ating Panginoon sa kanyang buhay, si kapatid na J.R. Cao. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sapagkat kasasabi lang po ni kapatid na Berhel, kumikilos ang Diyos sa bawat sa atin na hindi natin namamalayan. Yun po ay totoong-totoo. Ngayon po gusto kong pasalamatan ng Panginoon sapagkat sa bawat tinuturan ng banal na Espiritu, kapag pala pinaniligan natin at inangkin natin, magbata tayo at maghintay, nagaganap po talaga. Kaya salamat sa Ama, salamat po sa Kanya dahil yung isa kong pinasasalamatan, yung meron po kasi akong mga service na batang high school dito sa Bahay Pare na mga nag-take ng exam sa PUP. At no isang madaling araw, nung mag-exam sila, ako pa rin po naghatid sa kanila sa May Baliwag, sa Baliwag Transit. Bawat isa po may kaba, kaya sabi ko, ano ang paraan ninyo para kayo ay makapasa? Isa lang po tinuran ko sa kanila, talagang naganap po na sinabi ko, katotohanan ng panalangin sa Panginoon. Sumangayon naman po sila, kaya salamat sa Panginoon sapagkat meron na pong ilang bumagsak, subalit pong karamihan pumasa. Nakasama nga po yung anak ko ron, kaya nagpupuri ako sa Ama sapagkat ang katotohanan. Sabi nga, narinig ko po dun sa isang kay Mother yata, yung sinabing, wag mong sundin yung plano mo, hayaan mong yung Diyos ang magplano sa buhay mo. Yun, totoo po yun. Ang Diyos pala, pag pinlano yung buhay natin, hayaan natin siya kumilos. Kasi kung minsan daw pala nagaganap sa tao, kumikilos tayo ng hindi sangayon sa kalooban ng Ama. May gusto tayo na hindi naman pala dapat natin gawin na naapektuhan yung pagkilala natin sa Panginoon, yung pananalig natin sa Kanya. Kaya po ako bilang talagang sinasabi ko, ang hiwaga ng Diyos, napakarami na sa aming buhay. Nasa kabila man na may maliliit na kaparaanan para mabuhay sa pamamagitan din ng kaloob ng Ama, masasabi kung paano talagang kung wala sa dakong ito, paano nga ba tayo mabubuhay kung hindi ang Diyos ang kumikilos sa atin? Kaya ang katotohanan po, sino man palang magtiwala sa Panginoon, talagang makikita mo yung pagkilos niya sa buhay natin. Nasabi nga, hindi man natin hingin, hindi man natin hanapin, kusang dumarating, yun po, nagaganap sa buhay ko yun. At yung mga bagay na yon, talagang mapapatunayan ko na ang Diyos buhay talaga sa dakong ito na napakahirap ipaliwanag, subalit ang Diyos ay hindi natin nakikita. Yun po ang isang katotohanan. Subalit higit pa nating nakita kung mararamdaman at madadaman natin yung pagkilos niya
sapagkat batid ko po sa bawat isa sa atin, di man po alagad, mga tagasunod o mga pasyente, damhin lang po natin yung mga mensahe ng Banal na Espiritu, kagalingan na po sa bawat nating suliranin, karamdaman. Kaya ang kabutihan po ng Diyos hindi nauubos sa bawat araw. May hiwaga siyang nagaganap sa bawat isa sa atin. Sabi nga, anumang bagay yung nagaganap sa iyo kapag sinabi mo sa harapang ito, nang dahil tinataas mo ang Panginoon, higit siyang nalulugod sa iyo. Kaya napakasarap po ng tapang na nanggagaling sa Panginoon sapagkat wala naman po tayong ipapahayag na hindi nagaganap sa ating buhay. Yun po alam ko po, marami po sa inyo. Kaya lang po, napipigil po kayo ng damdamin nyo. Napakadali pong damhin. Kayong mga taga-pasyente, taga-sunod, alam ko pong marami kayong gusto at marami kayong nararamdaman. Ang sabi ng Panginoon, sino mang maghayag ng katotohanan, higit siyang malulugod at makikita niya yung pagkilos niya sa bawat isang tatayo at maninindigan sa hiwaga ng Diyos na nagaganap sa kanyang buhay. Amen po ba? Yun po ang isang katotohanan. Kaya wag po tayong papigil. Ako po, gusto ko na po magtaas ng kamay sa balit buhay ang Diyos. Siguro napakalakas ng pandaman ng ating facilitator. Bilang isang facilitator, yun po ang kailangan talaga, damhin natin yung kapwa natin na mahirap po kasi pigilin eh. Kapag ka po pinigil natin, para po bang malungkot talaga na gusto nating ipahayag yung ginagawa ng Panginoon, subalit hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon. Kaya dito sa dakong ito, anumang ginawa siya ng Diyos, ipahayag mo ng katotohanan. At sapagkat doon sa katotohanan po na yon, doon siya malulugod at doon kanya papatnubayan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Muli po, huwag niyo pong pagsawaan ang bawat tumitindig sa harapan, kundi matama niyo pong pakinggan. Doon po may mapupulot po kayo na aral na maaari niyo pong iangkop sa inyong mga buhay. Amen po ba? Ngayon po, nais ko pong tawagin upang magbahagi po sa ating harapan ating pong kapatid na si Arlene. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin pong pagkatao, isang hiwaga po ng ating Panginoon na ako ay makatungo sa dambanang ito. Sapagkat, ang sabi ko po nun sa aking sarili, malaki ang pangarap ko para sa aking pamilya. Kaya para sa akin napaka-imposible po kung iisipin na maglilingkod ako sa ating Panginoon. Sapagkat ang nasa ko ay makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho, makatulong sa pamilya. Subalit, kay buti ng Ama, napakahiwaga po niya. Sapagkat gustuhin mo man bilang tao, kung hindi po niya loloobin, wala kang magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Wala pong panghihinayang, walang pagsisisi sapagkat yung mga natatanggap ko ngayong ako'y naririto, mga natutunan ko, naramdaman ko, kaisipan ko, kalooban ko, wala po nung unang buhay ko. Kaya higit pa po yung nakamtan ko ngayon sa pinapangarap ko sa una ko pong buhay. Sa kahiwagaan po ng ating Panginoon, tinuran po sa aking kaisipan, paano mo nga baga masisilayan ang hiwaga ng ating Panginoon? Ang tugon po niya sa akin, kung ikaw ay nakikipagtotoo, buhay po ba ang Diyos? Sapagkat napakaraming hiwaga na pinasisilayang Ama sa atin, subalit kung wala kang katotohanan sa puso mo, hindi mo yun masisilayan. Hindi mo yun mararamdaman. Amen po ba? Kaya kung papaano ka nakikipagtotoo, sa simpleng bagay, sa munting bagay, masisilayan mo kung gaano kahiwaga ang Diyos. Kung gaano siya gumaganap at tumutupad sa iyong buhay.
Kaganapan lamang po nito pong last week po. Pagising ko po ng umaga, hindi ko po maitaas po yung kaliwang kamay ko. Ang sabi ko po sa aking sarili, paano kaya ako makatutupad nito sapagkat kalimitan po, nagtatype po kami ng mahal na apo. Sabi ko, paano ko kaya matataas yung kamay ko, hindi ko nga po maitaas. Subalit sa akin pong pagtitiwala na sa paggamit po niya sa aking katauhan, sadyang tutupad po siya, amen po ba? Kaya sa akin pong pagtitiwala, paniniwala at katotohanan sa aking kalooban, unti-unti po naiangat ko po ang aking kamay at nagbalik sa normal. Buhay po ba ang Diyos? Kung papaano ka nagnanasa na makatupad, makatalima, wala kang kamalayan, siya man din na higit na tumutupad sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Wala po tayong kamalayan, kaya ang wika nga po niya, anak, walang sayang sa bawat mong pagtupad. Patuloy kang gumawa ng pawang kabutihan, gantihan ka man ng kapwa mo na hindi mabuti, huwag mo itong ikalumbay, sapagkat siya naman po ang gaganti. Buhay po ba ang Diyos? Nito lang din po, nitong week po na ito, nagkaroon po ako ng lagnat, ubo at sipon. Na sa dati ko pong buhay, pag may nararamdaman po ako, gusto ko ihiga na lang po. Subalit, kapag po pala ang espiritu ang tinataglay mo, wala po sa isip mong humiga, maupo na lang, kundi ang nasa mo'y kumilos pa at magampanan pa rin po yung nasa at kalooban po niya. Kaya po, sa mga ganong kaganapan, wala man pong inumin na gamot na tableta, so ano pa man, subalit sa tubig lamang po sa pagtitiwala at paniniwala na sa pagtupad mo na may katotohanan, kagaling ay nakakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po sa aking buhay, wala po akong hinihiling, kundi sa tuwina ay makapanahan po sa piling po ng Espiritong Banal, sa pamamagitan po ng kinalugdan ating minamahal na Apo Kunching, kung papaano sa tuwina nasa ko pong makasilay ng hiwaga. Sapagkat sa bawat araw po may kahiwagaan po ang Diyos na nasang ipasilay. Amen po ba? Subalit nasa sa atin po yaon kung paano nating tatanggapin sa ating mga buhay. Kaya po, kung paano ang wika po niya, anak, sa bawat araw may sorpresa ako sa bawat isa sa inyo. Subalit, sino nga baga ang makakasilay nito? Sino ang makakadama nito? Kundi yaong naghahanap. Kaya't kung paano mo inaapuhap ang kalooban niya, ang nasa po niya sa inyong buhay, ipasisilay naman po niya na sa mga pagkakataon na wala kang magawa, sadyang siya po ang kumikilos. Buhay po ba ang Diyos? Kahiwagaan po ng Diyos na sa dating buhay, puno ng takot, pangamba, pag-aalala. Subalit sa paunti-unti po, pag-usad ng sa bawat araw, hindi mo namamalayan lumalakas na palang yung kalooban. Sapagkat hindi na ikaw bilang pagkatao ang tumutupad, kundi sa kalooban po niya. Kung dati, ang dami mong takot, subalit ngayon, iasa at ialay mo lang sa Kanya at siya po ang bahala. Kung sa dati ko pong buhay, kapag po may karamdaman po sa aming pamilya, ako po yung unang natatakot, hindi mo po ako mapapasama sa hospital. Subalit ngayon po, may mga pagkakataon na ikaw yung tatawagin para isama. Sino po ba ako para sa murang edad na magtaglay po ng gayon? Subalit salamat po sa dakilang Ama. Sapagkat kung hindi po sa kalooban niya, kung hindi ko siya nakilala at naramdaman, sadya pong walang magagawa. Kaya, lubos pong aking pasasalamat sa ating dakilang Ama sa pinagkaloob po niya sa aking katauhan upang siya ay aking maramdaman at makaganap po ng naayon sa kanyang kalooban. Muli po maraming salamat po at magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat po kapatid na Arlene sa inyo pong pagbabahagi. Muli po, mayroon po tayong mapupulot sa kanya pong ibinahagi. Kung paano nga po ang kahiwaga, ang dakilang Ama na sa kanyang katauhan ay
gumagamit at ginagawang kaparaanan sa kapwa niya, sa kamag-anak, at sa kapwa niya mga mahal sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ihanda po natin ang ating mga sarili, linisin po natin ang ating mga isip at kalooban, at tanggapin po natin sa ating puso ang pagkilos ng Ama. Inaanyayahan ko po kayong magsitayo upang awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.